gawin ng Senado. Kaya ngayon, etong Congress, hindi nila ma-transmit yung articles of impeachment sa Senado kasi nga ayaw nila na magsimula agad yan. Pag nagsimula agad yung impeachment na yan ni VP Sara sa Senado, mapapahamak sila. Alam nyo ba na may mga na-receive kami na intel? May mga na-receive kami na intel. Kasi I was supposed to, ilalabas ko sana yung mga hindi pumirma o yung mga pumirma pabor kay VP Sara sa impeachment. Pero napag-alaman namin na nagkaroon na pala ng coordination etong mga congressman sa kampo ni Sara Duterte. At marami sa mga taga-Congress na bagamat nag-yes ang allegiance nila nasa mga Duterte na at may listahan na ang mga Duterte ng mga congressman na kahit nag-yes, alam nila na sa kanila na nag-swear na ng allegiance sa kanila. Oo, maniwala kayo. Kaya ngayon marami dyan sa mga nag-yes, mga nakatanim yan. Dahil nga syempre nagbibigayan ng pera. Sige na, tanggapin nyo na yung pera basta dalhin nyo sa constituents nyo, ha. Kaya kayo yung mga nandiyan dyan sa mga distrito, tingnan niyo yung mga congressman na tatanggap ng malaking pera. Di umano ito, ha. Sabi, A1 information daw to, sabi ni Amy Marcos at itong iba pa, nila Lian Libiste na talaga nagkakabigayan ng pera doon sa mga mag-yes. Kung yan ay bababa sa inyo, kung yan ay mararanasan ninyo dyan sa distrito nyo, ibig sabihin, yan yung mga senador, mga congressman pala na nag-yes sa impeachment, pero alam natin nakakampi na ng mga Duterte. Alam nila yan. Alam ng mga alam ng mga congressman yan, mga bossing. Yung mga obvious na nagno, yung mga nagno na na mga congressman, kasi yan yung mga hayag na eh. Yung mga talagang alam mo na, ine-expect mo na magno. Pero yung mga nag-yes na hindi natin ine-expect, huwag kayong masyadong urat at saka atat, ha. Kasi ganito mga bossing, ha. Ang kampo ni Inday Sara, ang kampo ng defense ni Inday Sara, matagal na nilang gusto yung dalhin sa Senado. Ang impeachment na yan. Ngayon, na-check ito ng Congress. Na-check ngayon ito ng Congress, kaya hanggang ngayon hindi pa nila tinatransmit yung articles of impeachment sa Senate. Kasi na-check nila yan, mga bossing. Na talaga namang napakababaw ng ebidensyang hawak nitong Congress at handang-handa, prepared sa bloodbath sa Senate impeachment court etong mga abogado ni Inday Sara. Kaya may mga deal na yan sila. Nag-deal na sila na sige na, mag-yes na kayo para pumunta na yan. Madaliin na natin para pumunta yan sa Senado at doon tayo makapagbakbakan. Imagine, the camp of Inday Sara Duterte has been preparing for this for how many years already? For 3 years already. They've been preparing for the same argument and same evidences that these congressmen are putting in public or saying in public. So, alam na kaya hindi nagsasalita si Inday, remember? Di ba, pinipilit natin si Inday magsalita pero ayaw niya magsalita. It's because ayaw ng kampo ni Inday Sara na malaman netong Congress yung kanilang depensa. At kaya naman ang Congress nag-conduct pa ng napakaraming mga investigasyon at fishing expedition kasi alam nila sa mga sarili nila na yung hawak nila mahina. Na ginagawa lang nila ito, tinatry nila na pahabain itong pambuburaot nila kay Inday Sara in the guise or in the hopes na si Inday Sara humina yung kanyang hold sa presidency sa 2028, which hindi yan mangyayari, mga bossing. Naniniwala ba kayo? So matagal na kinausap na ng kampo ni Inday Sara yung mga lumapit sa kanila ng mga congressman na mag-yes na kayo para mapunta na ito diyan sa Senado at para masimulan na natin yung bloodbath. Hindi ba nakikita nyo ngayon? Hanggang ngayon ilang araw na nung sila atat na atat yung mga yan. Kung si Senate President Tito Soto yung Senate President ngayon, sigurado ako botohan nila ngayon, bukas nandiyan na sa Senate yan. But since nakita nila na biglang nagpalit ng liderato, tapos alam nila na planado or prepared ang defense team ni Inday Sara, dinidelay nila ng dinidelay. Nag-aantay pa sila ng mga panibagong mangyayari o baka sakaling magkaroon ng panibagong agawan ng posisyon sa Senado bago nila i-remit yan o bago nila bago nila i-transfer yan sa i-endorse yan sa Senate. Kita rin nyo, mahina na mga bossing, mahina na yung mga ulol na yan. Kaya ngayon, sandamo ka lang ina-activate nila ng mga kung ano-ano, media, mga rallyista. Kaya lang, yun ang pinakamasaklap kasi na-overshine na tabunan ng issue ni Senator Bato de la Rosa at ng ICC etong impeachment kay Inday Sara. Yun nga lang, natatabunan pati yung flood control scandal
Natatabunan pati yung pagnanakaw ni Romualdez, natatabunan pati yung pagnanakaw di umano ni Bongbong Marcos sa pera ng taong bayan. Magkakaroon na kasi ng SONA, mga bossing eh. Sa SONA kasi kailangan may mai-report si Bongbong, tatanga-tanga yan, wala namang utak yan, i-report. Wala naman nangyari sa Pilipinas sa loob ng isang taon simula nung nangako siya na may mananagot, wala pa rin naman nananagot. So ngayon mga bossing, kaya ang dami nilang mga ginagawang mga kung anik-anik ngayon. Kasi nga, i-report nila yan sa SONA. Kaya lang, tek yan, biglang may dark horse. Lumabas si Senator Bato de la Rosa. Binura lahat ni Senator de la Rosa eh. Yung baraha na hawak ng pinusoy niya eh. Ngayon, yung Congress, taing-tae, pa-interview kaliwat kanan, hindi sila umiinto kaka-pa-interview. Kasi nga, nalaos sila bigla. Sumikat kagad si Senator Bato de la Rosa doon sa kanyang pagtakbo dyan sa Senado. At inis na inis. Pinagtatawanan nito actually, nakakatawa lang. Kasi habang pinagtatawanan nila itong pagtakbo ni Senator Bato de la Rosa, wala naman yung naging epekto kay Senator Bato de la Rosa. Dahil unang-una sa lahat, Senator Bato de la Rosa is pangalawa sa pinakamataas na boto nakuha nung nakaraang eleksyon. And he's gonna be a senator until 2032. So he's protected. Kapag si Senator Bato de la Rosa hindi nagtagumpay yung kanilang pagpapadala sa kanya sa ICC kasi naka-istabay daw diyan yung eroplano na magdadala sa kanya sa ICC. Sa Hague. Pero kung hindi magtatagumpay yan mga bossing, wala na. Tapos na talaga boxing mga bossing. Ayaw lang naman talaga nila si Senator Bato de la Rosa papasukin diyan sa Senado para makaboto eh. At siyempre, ngayong impeachment, importante pa rin yung boto ni Senator Bato de la Rosa. At importante na diyan si Senator Bato de la Rosa para maging parte ng impeachment court. Kasi nga kung ngayon meron silang 13. Tandaan ninyo si Mig Zubiri ayaw niya ng impeachment. Si JB Ejercito ayaw niya ng impeachment. So dalawa na yan, 15 na silang boboto sa pabor sa pag-a-acquit kay Inday Sara Cam impeachment proceeding. Kaya ngayon, hirap na hirap sila mga bossing, takot na takot sila sa mga nangyayari ngayon. At hindi na sila napapansin, kaya ito sila Leila de Lima, panay ang mga pa-interview, pinagtatawanan si Bato de la Rosa. Alam mo ang nakakatawa dito? Ang nakakatawa dito, NBI, bakit? 64 years old na si Senator Bato de la Rosa, hindi nyo pa nahuli? Maaga pa lang nandiyan na kayo sa Senado, inaantay nyo siya sa may pintuan, paglabas niya ng pintuan, hinawakan nyo na, hindi nyo pa siya nahuli. Kay babae, kay lalaki yung nandiyan, panis pa din kayo kay Senator Bato de la Rosa. Mantakin mo ilang flights of stairs yung kanyang tinakbo, kahit nadapa siya sa dulo, sino ba naman hindi madadapa, nakabalat ka, nakabarong ka pa, naka-slacks ka pa, so hindi ka naman nakapangtakbo. Pero imagine at 64 years old, mas maliksi pa sa inyo na mga ahente ng NBI si Senator Bato de la Rosa. Alam mo ang nakakatawa, yung NBI, sa dinami-dami nyo dyan, full battle gear pa kayo, hindi nyo nahuli si Senator Bato de la Rosa. Panis! Tsaka wag niyong pagtawanan. Wag niyong pagtawanan yung pagkadapa ni Senator Bato de la Rosa dahil naging successful siya. Naging successful siya na na-evade niya yung illegal arrest. He's evading arrest. Yes. Lalong-lalo na kung illegal arrest. Alam ba ninyo na itong pag-aaresto kay Senator Bato de la Rosa ay illegal? Illegal dahil hindi ito dumaan sa korte ng Pilipinas. Kapag hindi dumaan sa korte ng Pilipinas, illegal yan. At kapag ginamit natin ang rule ng ibang bansa, rule ng ibang korte na wala namang jurisdiction at wala namang hawak sa soberanya natin, na wala namang ambag sa bayan natin, yan ay kidnapping. So na-evade ni Senator Bato de la Rosa yung mga kidnapper niya. Na-evade ni Senator. Ayun ang nakakahiya sa lahat. Ngayon, itong NBI, alam mo, Director Matibag, alam mo, ang nakakahiya ikaw. Bakit? Kasi dapat nag-aano ka ng maximum tolerance. Pinagmumura ka ng mga nandiyan sa labas ng Senado. Tapos nakipag-angasan ka sa kanila. Yan ang nakakahiya. Dapat ikaw bilang isang direktor, mataas ang iyong posisyon sa pamahalaan, dapat marunong kang tumanggap ng galit ng taong bayan dahil pesweldo ka ng taong bayan eh. Yung mga nagsisisigaw na yan, kahit sabihin mo, hindi naman nagbabayad ng buwis, tanga. Basta bumili yan ng candy, kahit 2 yosi, nagbayad na yan ng kanilang VAT. Therefore, kung kumukuha ang gobyerno sa VAT ng ipinagsusweldo sa inyong mga nasa gobyerno, ibig sabihin, palamunin kayo ng mga yan. Mantakin mo yung nagpapasweldo sa inyo, minumura-mura kayo. Hindi ba? Yun ang nakakahiya. Tapos makikipagbuno, dami-dami mong kasama. Kung talagang matapang ka, naghihubad ka ng tawag dito, ng iyong ID. Hindi ako NBI ngayon, magsuntukan tayo. Di sana gumanong ka dyan. Pero alam mo, mali yun eh. Mali yun. Kung ako ang NBI director at sinisigawan ako ng ganon, alam mo, sasabihin ko lang, mga kababayan, wait lang. Ginagawa lang po natin ang ating trabaho. Wala pong personalan, pasensya na po. Alam ko, galit po kayo.
Alam ko na sinusuportahan nyo si Senator Bato de la Rosa, pero wag po kayong mag-alala. Lahat naman po ng gagawin natin ay naaayon sa batas. Alam kong galit kayo, o pasensya na po, o wag po kayong magalit sa amin, kami po ay napag-utusan lang, hindi ba? Parang yung mga pulis dyan, nakita nyo ba minumura ng mga tao yung mga pulis na nandiyan dyan? Hindi. Ako nga namigay pa ako ng hamburger noon nakaraan eh. Oo, kasi nga alam namin na yung mga pulis na yan napag-utusan lang. Kayong NBI, alam man din namin na napag-utusan lang kayo. Wala naman kayong wala naman kayong authority talaga. Kung hindi kayo inutusan, hindi naman kayo gagalaw. Alam nga naman, inutusan kayo tapos hindi kayo gumalaw, edi tatanggalin kayo sa pwesto nung mag-utos sa inyo ng mga amo ninyo. Naintindihan naman namin matibag na napag-utusan ka lang. Para si Torre, napag-utusan lang din. Kaya lang, masama talaga ang ugali tsaka mukha ni Torre. Madilim talaga ang kanyang puso at maitim ang kanyang balat, pati kaluluwa, pati buto. Oh, ganyan talaga. So, kung naintindihan naman namin 'yon. Pero alam mo, Attorney Matibag or NBI Director Matibag, mali yung ginagawa ninyo na inaangasan niyo yung mga tao, pati yung mga ahente ninyo, inaangasan niyo yung mga tao. Sinisigawan kayo, minumura kayo, gusto niyo ikulong, gusto niyo arestuhin. Kaya ngayon nangyari diyan sa USAA wala namang kayong warrant, wala namang kasalanan yung tao, hinarang lang kayo, pumasok-pasok kayo diyan eh. Tapos gusto niyo lumabas kayo ng ganun-ganun na lang. Pumasok kayo ng persahan, nung hinarang kayo, nung palabas kayo. Dahil nga merong contempt order ang Senado sa inyo. Magagalit kayo, tapos bubugbugin niyo yung humarang sa inyo, tapos isasakay niyo ng walang warrant of arrest o walang kaso, hindi naman siya nag-obstruct ng justice. Palabas lang kayo, tapos binugbog niyo, kakapal naman ng mga mukha niyo. Oh, alam niyo naiintindihan ko na emosyon kay ang nangibabaw. Pero dapat kapag ka nandiyan ka sa posisyon, lalo na may hawak ka na baril, tas meron kang authority, meron kang badge, dapat marunong ka sa batas. Lalo na kayo mga ahente ng NBI, mga abogado kayo, dapat alam niyo yung batas. Dapat yung tao, kung ayaw kayong palabasin, di kausapin nyo, kailangan na namin lumabas. Kung ayaw pa rin kayong palabasin, di pilitin nyong lumabas. Ang dami-dami nyo, mag-isa lang yung tao, pinagbubugbog nyo, hindi nyo pa mapusasan, ang lalampan nyo naman. O, tapos si Senator Bato, 64 years old din, hindi nyo pa nahabol. Kaya kayo pikon na pikon kasi na-expose na unang-una sa lahat, wala kayong maximum tolerance. Pangalawa, mapang-abuso kayo sa kapangyarihan. Pangatlo, hindi kayo mga physically fit.